Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ay kinikilala ang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuro nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalabaran nila ang kanilang mga pinakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pantagal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakilan sa inyo ay dapat maging lingkod sa inyo. Ang nagpapakataas ay bababa, at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yung mga pariseyo, eskriba, sila po yung authorize sila na ipaliwanag o i-interpret yung kautusan ni Moises. Ito sa bahagi ng ating pagbasa, sinabi ni Jesus ang mga eskriba at ang mga pariseyo ay kinikilala tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. So Jesus mismo ina-acknowledge yung mga pariseyo, eskriba, sila yung may karapatan. That's why sabi ka ng Panginoon, kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang mga inuutos. Although magkaaway sometimes, di ba, inaway si Jesus sa mga eskriba, mga pariseyo, at kung sometimes, pinikriticize ni Jesus yung mga pariseyo. Pero, inamit, pakinggan ninyo siya. Maski sometimes, sasaktan si Lord, pakinggan nyo yung turo nila. Sometimes, ito ay parang hamon din sa atin. Diba, sometimes sa community, pag may nagsasalita, yung leader, kaaway mo, basta ano sinasabi niya, maganda man, ayaw man pakinggan. Kasi galing ka sa kanya. Mas yung sinasabi niya ay tama, ayaw tanggalin. Pero tingnan si Lord, sabi ko nga, si Lord was criticized by the Pharisees, persecuted ng mga eskriba, pero siya man nagsabi, pakinggan siya, tama ang sinasabi nila. Pero may sinabi din si Lord, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinagawa ang kanilang ipinangangaral. Tama yung pinipreach nila, pero paglabas naman, no, doon sa sinagoga, ay talagang nagsisiraan. Huwag mong kayahin yan. Nagsisiraan ka naman yan sa simbahan. Ganon. Tapos paglabas, nagsisiraan. So, ito yung paalala sa akin na pag sa simbahan pala tayo, ang hamon natin, isabuhay natin yung salita ng Diyos. Di ba? Maganda yung sinasabi dito sa unang pagbasa. Pakinig ninyo, pakinggan ang sinasabi ko kay aking susumpahin. Ibig sabihin na yung pinakinggan natin, sinasabuhay natin ang salita ng Diyos, no? Ito'y pagbibigay papuri sa Ama. So ang pagsasabuhay pala ay pagbibigay papuri sa Ama. Ito nga yung mga eskriba, sa kanila, binabasa ang salita ng Diyos. Pero sa kanilang pamumuhay, iba. So hindi lang pinupuri lang si Lord sa bibig nila. Pero sa gawa,
hindi naman pinupuri si Lord. So paano natin makita si Lord sa buhay natin pag hindi natin isa sa buhay ang salita ng Diyos? So yung kanilang pananampalataya ay iba sa kanilang ginagawa. Yung kanilang religiosity, pakitang tao lamang. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Pakitang tao. Ibig sabihin, hindi sincere, hindi totoo. Pakitang tao lamang. Diba? Pakitang tao ka lamang, ikaw pakitang tao lang ginagawa mo, hindi totoo. At hindi ka happy. Kasi pag pakitang tao ka, pakitang tao lang gawa mo, sometimes walang nag-appreciate sa'yo, galit na galit ka. Pero pag ginagawa mo, hindi isang tao para kay Lord, maski walang nag-appreciate sa'yo, talagang ituloy mo dahil para yan sa Panginoon. So, maski yung ginagawa natin, tumutulong sa kapwa, maski walang nakakita, maski hindi nakalagay sa Facebook, ituloy mo yan dahil para kay Lord yan. Hindi ka naman, kailangan talaga ipapicture. Ano? Diba? So, ang tunay na paglilingkod, maski hindi makita ng tao, ang importante nakikita ng Panginoon. Amen? Hindi natutulog ang Diyos. Sa kabutihan nyo, sa sakripisyo nyo, nakita ng Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos. Pero kayo, natulog. So, yung huwag sabi, wala na nakita sa ginagawa ko, nakita ni Lord na at kanyang timpala ibibigay ni Lord. Tanda natin yung ginagawa natin, hindi lang para iangat ang sarili natin. Ginagawa natin yan para iangat si Lord sa buhay natin. Diba? In the last part, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod. Greatness in the eyes of God is yung service paglilingkod. Diba? Maging servant. Ang servant, gumagawa, tumutupad sa kalooban ng Ama. Diba? Yung servant, tayo, karanasan natin, diba? Nandito household worker, maski pagod na, dahil may amo, talagang hihintahin pa rin. Diba? Yung amo lumabas, tapos may dumating, pagod ka na, hihintahin mo pa rin. Pagdating, sabi pa kayo ko noodles, medyo pa ka ng noodles. So, ibig sabihin, gumawa, how much more can Lord servant tayo sa Panginoon? Maski pagod ka na, sa pagtulong sa kapwa, sa pamilya mo, huwag kang hihika. Yan ang servant, hindi kumihika sa paggawa ng kabutihan. Sabihin ko sa katabi mo, sister, huwag kang hihika. Huwag kang hihika. Hindi madali. Hindi madali. Lalo na sa pamilya, sometimes sumusuko na tayo sa pamilya dahil sa problema, huwag na hihika. At sabihin mo sa kanya, sister, huwag mo siyang hihika. Amen? Sometimes kaya sa problema, gusto na natin, hindi pa natin, para walang problema. Pero yung buhay natin ay isang mission. Mission yung buhay natin na. That's why sa pamilya na may consolation. May consolation ka, ibig sabihin, may mission ka pala. Diba? Consolation ba kayo sa anak nyo? May mission mo yan. Consolation ka sa asawa mo. Mission mo yan. Diba? That's why consolation. Ibig sabihin, huwag mong talimuran ang mission mo. That's why consolation. Dahil ikaw ay may mission. Huwag ka rin ibig sabihin noon. So, yun ang sabi ng Panginoon. Sana yung pagtulong natin sa kapwa, hindi lang pakitang tao lamang. At sabi na dito, papakitang tao ka lang, gusto mo, pag may mga party, celebration, ikaw yung makita. That's why ang ibig nila ang mga upuang pagdamahal sa mga piling at mga tanging lungkukan sa mga sinagoga. Dahil makitang tao ka lang, gusto mo talaga doon sa mga importanteng upuan para makita ko yun doon si Pano.
Doon. So makita mga VIP na upuan. Pero nag-shadow naman. So, ibig sabihin, gusto natin yung sarili, ang gusto ni Lord na magpakumbaba ka, na hindi makita kung sarili mo. Ang Diyos ang makita. That's why in humility, sabi ng Panginoon, sa pagpakumbaba natin, binaba ang sarili para ikasi Lord. Kasi lang, sometimes, our pride is greater than our faith. Di ba? Pag yung pride natin mas malakas sa pananampalataya, talaga hindi mo pinupurihan ng Panginoon ang ego mo, ang sarili mo, gusto mo yan. Pero pag nagpakumbaba ka, inangat mo si Lord, binaba mo ang sarili mo. Yan ang tunay na Kristiyano. Marunong magpakumbaba. Mas kinasaktan ka na, binaba mo ang pride mo. At ikaw mismo, okay, I forgive you. Ikaw lang nagpatawad. Dahil nagpatawad ka, may kapayapaan. At dahil sa pride natin, nasaktan, ayaw magpatawad. So hanggang ngayon, wala kapayapaan. Tanda natin, diba, sabi ni Lord, no? Ikaw daw ay nagdadasal, pumunta sa templo, simbahan, at may inaalay ka, at may naalala ka, na may kaaway ka. Diba, sabi ni Lord, iwanan mo yung offering mo, alay mo, puntahan mo muna siya, makipagsunod ka. Diba? Tapos pagsunod, reconcile ka na, palila, ialay mo kay Lord, siguradong tatanggapin mo. Siguradong pakinggan mo. Huwag nagdasal tayo, hanggang ngayon, wala pa rin responsible dahil hindi tayo nagpatawad. Magpatawad ka muna. Pag humingi ka kay Lord, siguradong ibibigay mo. Diba? Siguradong ibibigay mo. Kasi tayo lang hindi nagpatawad. So, mas lang ang luhod, pag hindi ka nagpatawad, hindi mapakinggan ng Lord mo. Kung gusto natin mapakinggan ng aming panalangin, anong gawin natin? Okay na. Anong gawin natin? Dahil pag nagpatawad ka, ang puso natin, puno ng kapayapaan. Dahil puno ng kapayapaan, mapapanda, papasok ang grasya ng Diyos sa buhay ng Diyos. Amen? That's why, ito yung hamon din sa atin. At ito yung part, ito yung sometimes ginagamit ng mga simbahan. O tingnan nyo, bakit yung mga Katoliko, tinatawag ko yung ministro yung father. Asahin nyo, sabi ko, kayong tatawag na guro, sapagkat isa ang inyong guro, kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin ama, at sino mang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama. Do not call father, isa lang yung ama. Bakit kayo mga Katoliko, tinatawag yung mga ministro ng father? Of course, you call us father, dahil hindi kami mother. Ang punto naman dito, actually, ang context dito, that Almighty God is higher. Siya yung Ama, source of life, source of wisdom. Siya yung great Father. Pero pag ikaw na mismo, parang ginangat mo na yung sarili mo, binaba na yung Diyos, yun ang iponto dito. Na Father, meaning role ng isang pari, is to lead a community closer to the Almighty Father. Hindi iniiwalay. Yun ang punto dito. Sometimes sila ginagamit yung mga versikulo na out of context naman. Very literal. Tama nga, do not call no one on earth Father. We have only one Father. Ibig sabihin, yung superiority. Pag ikaw ama, parang superior ka na. Parang senior na kita. Ano? So superior ka na. Lahat na parang ikaw na yung hari, ikaw na yung Diyos. At sabi mo, ako lang Diyos. Talagang namimiskil mo sila sa tunay na Diyos. Yun ang ibig sabihin dito ng context. Huwag ninyong tawagin ama, ang sino mang tao sa lupa, sapagkat isa ninyong ama, ang ama sa langit. Huwag kayong patawag na nakapagpuro sapagkat isa ninyong nakapagpuro ang Mesiyas. So, ibang sabi lang, ang pinakadakila sa iyo ay dapat maging lingkod sa iyo. Ang nagpapakataas ay bababa, at nagpapababa ay itataas. The more you humble yourselves, the more itataas ka ng Panginoon. So sa ating banal na misa, sa ating pagbasa, tayo ay inahamon
na sana yung ating pananampalataya, yung ating naririnig ang salita ng Diyos, sana isa sa buhay din natin. Hindi lamang sa loob ng simbahan. At sabi ng Panginoon rin, sana maging tapat tayo, sincere, na hindi lang pakitang tao, yung ating pagsimba, yung ating pagtulong sa kapwa. Maski wala yung Facebook, tulong pa rin. Wala nakakita, tulong pa rin. Dahil si Lord nakakita at si Lord ang mag-reward. Pag si Lord nag-reward, talagang more blessing. Pero ang tao, magpapagdala. Pero pag si Lord ang nag-reward, maganda si Lord mag-reward. Anong gusto niyo, si Lord mag-reward o yung tao? Tuloy na, maski walang nakakita, walang naka-appreciate sa kabutihan mo, tuloy lang dahil si Lord ang mag-reward sa kabutihan natin. Amen. Magsitayo at impayan ang ating pananampalataya, sumasang